Ito po kabayan na para po dun sa mga kababayan natin na mahilig uminom ng tsaa, kape. Ito before, during, or right after ng meal. O, gawain mo ba yan? Panoorin mo ito ng maayos. Ang kape o kaya tsaa, mas makukuha pa natin yung kanyang benefits kapag tama pala ang paggamit natin. Sa kape, kinaugalian natin mga Pilipino, kahit kami noon, kabayan, sa totoo lang, kasi kami, dakilang farmer lang, pagkagising namin, pakulo ng tubig, gawa ng kape, inom, batya, punta na kami sa bukid. Shout out po sa mga nakakaranas niyaan. Mga 7:30, 8 o'clock, uwi kami ng bahay to take our almusal. Hindi pala ganun. Ang tama pala kabayan, base sa pag-aaral nila Harrell et al. Ito isang studies na lang ang binasa ko kasi pare-parehas lang naman sila ng output. Itong kape, bakit hindi mo dapat i-take before mag-breakfast or during breakfast? Kasi itong stomach natin kabayan, acid na yan. Ang kape, wag mo talagang iinumin pag walang laman ang tiyan. Baka ikaw sasabihin mo painit muna ng sikmura, kape. Wag. Kapag during meal din naman, ito ang epekto. Or right after ng meal, iinom ka ng kape or tsaa. Ang kape pwedeng lagyan ng ganito. Dito sa Saudi Arabia, ang kape nila, kandamakmak na kardamon ang nilalagay diyang kabayan. Okay? O kaya, ayan, powder ng clove. Meron kasi tayo. Nilalagyan ko lang naman ng konti yan. Pakonti-konti lang naman kasi mahal. Di ba? Mahal kabayan sa totoo lang. Ngayon, itong inilalagay ko na ito kabayan, pwede nyong gawin. Maganda ito sa mga may diabetic. Totoo po yan. Kung ikaw mataas ang low density lipoprotein mo o bad cholesterol, total cholesterol, triglyceride, pwede nyong incorporate ito. Cinnamon kung meron kayong powder o kaya kung ito, kahoy na, kumuha lang kayo dyan. Kung may pigtas-pigtas kayo dyan, ilalagay nyo sa kape nyo habang i-stir nyo ng ganyan yung sobrang init, yan ang iinumin. Bakit hindi siya pwedeng i-take kabayan during and right after meal? The main phenolic content ng nandito sa kape ay chlorogenic acid. Itong chlorogenic acid, ito lang ang pinaka hindi magandang epekto niya kapag iniinom natin ng kape. Ini-inhibit niya kabayan ang absorption ng non-heme iron because there are two forms of iron, non-heme at heme. Ngayon yung non-heme, hindi na-absorb ng katawan natin kapag sinasabayan natin ang ating meal ng kape. Okay? Ilang percent? 60 to 90%. Halos ang laki. Anong silbi pa ng pagkain mo na yun na hindi mo naman na-absorb yung iron dahil sa kape? Okay. Ngayon kung ikaw uminom ka 30 minutes to 1 hour, yan kabayan. Yan ang pinaka the best time to drink coffee. Para saan? To increase digestion, to facilitate nutrient absorption. Yan lang ang ko dito. Gusto ko lang i-share sa inyo Kadalasan ganyan ang ginagawa natin. Hindi natin mawawala yan. Baka sasabihin natin, bakit yung lola ko? Inuuna nila ang kape. Kabayan, yes, madami ang benefits ng kape. Pero tinan mo, marami ang mga Pilipino na nagkakaroon, lalong kaming mga farmer na nagtatara sa bukid, anong kadalasan ng sakit? Gastritis, peptic ulcer, GERD, hyperacidity. Dahil nga dito sa kape. Okay? Umiinom yan, pampainit ng tiyan o sikmura. Kahit kape lang. Okay? Pero dapat, pag iinom ka ng kape, nilaman muna ang tiyan kahit konti lang. Para hindi na matrigger yung mas madami ang acid dyan sa ating mga stomach. Isang lang to, kabayan na information at hindi po to purong medical advice. Para at least alam natin kung paano natin i-take ang isang bagay na mas nakakatulong o nakakadagdag sa benepisyo sa ating kalusugan. Okay? May pag-aaral kabayan. Isipin mo absorption ng iron, 60 to 90%. Hindi pwede yan. Kaya mga kababayan natin, yung mga anemic, tama dapat ang pag-inom natin ng mga ganito Kahit dito sa ibang bansa, wala naman ako nakikita dito na umiinom ng kape bago ang meal. At saka talagang pagkatapos talaga yan kumain. Okay? So, God bless everyone. Alagaan pong kalusugan Right food, right time to eat or drink, good benefits sa ating kalusugan. God bless everyone.
Bye-bye!